Posibleng magsampa na ng mga kaso ang Department of Justice laban sa mga sangkot sa anomalous flood control projects sa darating na 3 o 4 na linggo ayon kay DOJ Officer in Charge Frederick Vida. Ito ay habang patuloy na inaaral ng DOJ ang mga testimonies na sinubmit ng mga suspects na implicated sa corruption scandal na nag-a-apply sa Witness Protection Program. That includes husband and wife contractors na si Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Vida, hindi pa raw satisfied ang DOJ sa mga testimonyang inilatag sa kanila ng mga Diskaya at handa raw silang magsampa na ng kaso meron man o walang state witnesses. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will find the appropriate cases. With or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. But what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Hindi naman na sinagot ni Vida at ni Prosecutor General Anthony Fadulyon nang tanungin kung ano specifically yung cases na most likely mapafile against sa mga sangkot sa korupsyon. It all depends on the evidence that we gather. Kasi sa ngayon, hindi naman po tayo umaasa lamang doon sa mga salaysay na isinusumiti sa atin. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya independent of the statements. Sa kasalukuyan, nasa case build-up stage pa lamang ang DOJ laban sa mga taong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Matapos nito ay magsasagawa naman ng preliminary investigations bago magkaroon ng resolution ang DOJ deciding if the cases will be dropped or filed in court. This is Zacharian Sarao reporting for Inquirer.